So, good evening guys. Ayun, may dumaraang mga sasakyan kasi nasa kalsada tayo ngayon. Tayo naglalakad-lakad kasi alam nyo guys, tumingin ako ng presyo ng gasolina. Tiningnan ko yung presyo ng gasolina. Ano na ngayon kasi mag 5:30 na ng gabi. So, tiningnan ko yung presyo ng gasolina tapos sabay pasyal-pasyal na rin. Ngayon guys, alam nyo nakita ko, kasi ngayon linggo. Linggo kasi tapos siyempre Monday is holiday dahil 'di ba January 6. So holiday dito sa Austria. Alam nyo guys, ang gasolina ang sobrang taas kapag weekends. Alam mo kapag Sabado at Linggo tapos holiday, tinataasan nila ang presyo ng gasolina. Alam nyo kung ilang cents ang nagdagdag talaga sa gasolina? Dapat ang normal na isang litro is 1 euro and 50 cents lang ang isang litro na gasolina. 1 euro and 50 cents. Alam nyo kung magkano ngayon? 1 euro and 57. Biro mo, 6 cents ang tinaas nila. 6 cents. Imagine niyo yun ang itataas. Biro mo yun, di ba? 1 euro and 50 cents ang normal na price ng gasolina. Tapos biglang 1.57 cents. 1 euro and 57 cents and something like 97, mga ganun. So, di ba, kung iisipin mo, di ba, ang mahal-mahal ang taas. Ang ganda ng ano. Ayan, wow, ang ganda ng star nila. Yung kanilang. Kailan ba't sa video parang malabo? O, tingnan. So, ayan. Medyo ano pa rin eh. So, pero maganda kapag dito mo tiningnan, talagang ganda. So, ayan, tapos yung half moon, diba? Hello, universe! Please guide us in this new year 2025. Guide us and give us enough blessings for our family and for ourselves and own business. Yun lang guys, humiling lang tayo kay sa ating mahal na universe. So ayan ang half moon. So, parang pag tiningnan dito parang full moon kasi sa video lang, pero dito talaga sa pag dito nyo nakita, siya, half moon lang. So, kaya alam nyo guys, yan ang advice ko. If you are plan to live here or to work or stay here in Austria, Europe in the future, so be wise. Do not buy anything if like weekends because the price is a little bit higher than normal price. Hindi ko alam kung bakit iniiba nila. So ngayon ko lang din kasi narinig yan eh. So dati, parang wala lang kasi namimili naman kami lagi ng Monday to Friday. So natatapos na namin lahat kung ano naman ang kailangan namin bilhin. So hindi na kami nag-aalala ng mataas na presyo. So kaya yun lang ang advice ko sa inyo guys, maging maging mautak lang tayo kasi alam nyo, ang hirap kumita ng pera. Alam nyo yun, mabuti sana kung madali lang kumita ng pera or pag halimbawa nasa trabaho tayo, mabuti kung lagi lang nice sa atin yung mga kasamahan natin or mga customer. Diba minsan masungit sila or masungit tayo. So hindi nagkakasundo at hindi maganda sa ating nerve na maiinis lang tayo. So yung advice ko is maging magaling lang tayo sa buhay, maging maayos tayo sa planuhin natin, isipin, bigyan natin ng oras or kahit man lang at least mga 5 minutes to plan or to think and make the best plan for like buying anything or whatever very important in our daily life. Kasi kung minsan talaga sa totoo lang, basta-basta lang tayo mamimili kasi lalo na yung anak ko, bata pa yan siya. Pag minsan napapansin ko sa kanya kung kailan lang siya may gustong kailangan, doon lang siya bibili. Hindi niya iniisip na ay, wag ngayon kasi mahal. Kasi bata pa eh. Pag mga ganung bata kasi, hindi talaga
panila masyadong siniseryoso ang buhay. Pero para sa akin, mas maganda kung ngayon pa lang siniseryoso na nila ang buhay. Kasi ganyan din ako noon eh. Kaya ako iniwan ng asawa ko kasi namimili ako na hindi ko tinitingnan yung presyo. Tapos siyempre nag-aaway pa kami. Tapos nagtatrabaho ako siyempre. Kaya lang tama naman dati yung asawa ko. Kasi dapat talaga bago ka mamili, tingnan mo muna yung presyo. Kasi meron namang mga quality na ng mga bilihin na kahit ang quality is mumurahin, pero maganda ang quality. So meron namang, halimbawa lang, meron akong sasabihin sa inyo guys. Dati bumili ako ng Giyux na sapatos sa anak ko kasi gusto ko rin naman na maranasan niya yung mamahaling sapatos para man lang kahit papano ma-feel din niya, ay, Giyux ito. Kasi alam mo naman mga bata, di ba? So, nung binilahan ko siya, alam niyo yung Giyux na yun, sa totoo lang, hindi ako naninira. Pero ang totoo, mas madaling masira kaysa doon sa mga mumurahin na sapatos na binibili ko. Totoo talaga yan. Hindi ako naninira. Talagang totoo yan na nangyari sa akin. So sabi ko, ay, kaya magmula noon, parang sabi ko, bakit ako bibili ng mga pangalan na yan, ng mga ganyang klaseng sapatos? Ang dali lang naman pala masira. Ay, Diyos ko. Kaya sabi ko, minsan kaya niisip, sabi ko gusto kong bumili ng kung anong klaseng Adidas na sapatos, kung anong klaseng Adidas na mga ano. Pero dati talaga, sa totoo lang, bumili rin ako talaga ng Adidas na sapatos. Ang ganda. Kasi malambot talaga siya sa paa. Tapos ayun, sinuot naman ng anak kong babae. So sabi ko, dapat pag bumili talaga ako, I have to be sure that the quality is really good and it will last a little bit more years to use. Kasi minsan akala natin dahil may pangalan okay na, hindi pala, binabayaran lang natin ang pangalan. So kaya guys, talagang maging maingat talaga tayo sa pagbili ng mga bagay-bagay kasi ganda, tingnan niyo. Kahit paano may mga bahay na may ilaw din. So hindi ako nag-iisa sa kalsada. Alam nyo guys, naglalakad ako, hindi kasi delikado dito sa Austria pag naglalakad ka sa gabi. Basta kabisado mo lang yung lugar. Tsaka siyempre wag naman yung sobrang gabing-gabi na talaga. Kasi ngayon pa lang magsi-6 pa lang naman ng gabi. So may mga dumadaan pang mga kalsada. Halimbawa yan mga kalsada. Ayan kalsada pero maliwanag. Papasok. Kasi doon banda tinatapunan namin ng basura. Tapos yan naman highway. Pero dito pag alas 5 ng gabi, kapag Monday to Friday, basta alas 5 ng umaga, bising-bising na itong kalsada na ito. Ang dami-dami ng mga dumadaan. So yun lang guys, grabe. Alam nyo, ang actual temperature namin is minus 2 degrees Celsius and very very cold. So yung kamay ko is na parang napufrozen na sa lamig. Pero mamaya-maya doon na tayo sa bahay, mga 7 minutes na doon na tayo. So yun. May gloves naman akong dala pero tinanggal ko kasi mas kapag humahawak ng cellphone, mas nagagamit natin yung cellphone ng maayos kapag walang globe. So, ayan ang ilaw nila, ilaw ng kalsada. So, ayan ang highway. So, ayan. So, yun lang guys. Yun lang ang advice ko kapag nandito kayo sa Europe at huwag kayong bumili doon sa mga sa gasolinahan. Kasi ang mga gasolinahan dito, may mga supermarket na rin kasama. So, pag doon kayo bumili, mahal. So kapag sobrang importante talaga, pwede kayong bumili. Pero kung sasadyain nyo, huwag kayong bumili sa mga gasolinahan kasi ang mahal. Bahala na yung mga mayayaman. Wala na tayo dun. Pero yung mga talagang nagbabudget, kailangan talaga nating huwag bumili sa gasolinahan ng kung ano-anong mga kailangan kasi grabe ang mahal. Grabe ang presyo nila. So dapat para makamura kayo dito sa Europe, para makamura kayo ng bilihin sa supermarket kayo bumili yan. Importante sa grocery, sa supermarket, doon talaga kayo makamura. Oo. So kasi yung halimbawa, yung mga supermarket dito sa Austria, Billa, Spar, Euro, Eurospar, Interspar, or yung mga Billa, yan. Or Pennymarkt, ayan yung mga makamura kayo. Or Naon Fresh, ganyan. Pag sa probinsya kayo. Kasi sa probinsya, karamihan, na fresh ang mga grocery. So, makamura kayo. So, yan guys, yung highway. Diba? Ang dami pang display. Napakaganda pa ng mga stars. At ayan, nanaway, ulanin tayo ng swerte at good health nitong 2025 na to. So, sukuhanan muna natin yung Christmas tree. At least man lang, tatanggalin nila yan sa next day. 2 days. So, yan naman ang displaying bike.
So, ayan naman ang... So, ayan, napapansin ninyo guys, ang kahoy walang mga dahon dahil winter na winter. So, natutulog sila. Kagaya niyan. So, ayan, walang dahon. So, kasi walang dahon dahil nga sa sobrang lamig. So, naglaglagan ng kanilang mga dahon. So, in winter time, there is no leaves. The trees are free from leaves because of the winter time. So, they are already fail. And the next April, the leaves will grow again slowly. So ayan guys, di ba napakaganda? Wow! So at least tayo naglakad-lakad at nakapag-exercise tayo. So yun ang pinakamaganda kasi kaya guys, alam niyo dapat talagang kailangan yung maglakad-lakad kasi alam niyo kung bakit. Dahil doon kayo na nag-good vibes kayo sa pakiramdam, lalo na yung medyo ayaw ayaw maglakad-lakad tapos gusto lang nakaupo. Okay yung nakaupo pero kailangan lang na mga 20 minutes okay yung nakaupo kayo. Tapos sikapin yung magtayo-tayo kayo. Kunyari maghugas kayo ng plato, magtanim-tanim kayo ng mga gulay-gulay dyan sa labas. Or ayan, ganda ng stars. Ayan, buong buo. Wow. Ganda ng star, oh. Galing. Tapos sa taas na taas pa siya naka-display. So, ayun guys, kasi alam nyo kung bakit. Pag lagi kayong busy, nakakaiwas pa kayo sa chismis, nakakaiwas pa kayo sa paninira sa kapwa natin, at mas maganda kasi productive ang ating buhay kapag tayo nagtanim-tanim ng mga gulay, ng mga bulaklak, or ipapasyal natin yung ating mga apo. Kasi lalo na tayong mga medyo 50 plus na, 60 plus, 70 plus, kailangan natin maglakad-lakad. Hindi pwedeng lagi nakaupo lang. Lakad-lakad lang, hindi kailangan tumakbo, hindi kailangan mag sobrang pagod kasi hindi naman maganda kapag sobrang pagod. So, yun lang at sana guys magiging healthy at magiging bumuhos ang blessings itong 2025 nito. So, yun ang wish ko sa ating lahat at sa aking mga viewers around the world. Like in America, South Africa, India, Manila, Philippines, and here in Europe, Hong Kong, Singapore, sa lahat kung saan man yung aking mga viewers naroroon. So maraming salamat guys at least noong bata pa ko gusto ko makita yung sarili ko sa TV or gusto ko man lang mag-artista. So at least ngayon sa sarili kong vlog, nakikita ko yung sarili ko kasi basta ako gandang-ganda ako sa sarili ko. Bahala na kayo mag-judge. Pero guys, sasabihin ko lang, bawal ang judgmental dito. So, pasensya na. Basta ako gandang-ganda ako sa sarili ko. Ganun lang talaga. Kasi kailangan, number one, tayo yung fan sa sarili natin. Kasi para mas positive yung daloy ng grasya. Kasi hinahangaan natin ang ating sarili at proud tayo sa sarili natin. Siyempre minsan, hindi man maiwasan, nagdadaw tayo. Pero natural lang yan. Pero dapat, lagi nating isipin is masipag tayo, mabait tayo, maganda tayo, malusog tayo, at tayo ay respetado sa bawat isa. So, ayun lang guys. Maraming salamat. Thank you so much. At Happy New Year again. And good luck 2025. Bye guys.